Sa isang bansang puno ng ingay ng politika at kontrobersya, sino ang nagsasabi ng totoo? Sino ang nasa panig ng bayan? Welcome to Bayang Pinas, ang news channel na hindi takot maglatag ng katotohanan. Dito, pinag-uusapan natin ang mga isyong may kinalaman sa kinabukasan mo, politika, pamahalaan at ang tunay na kalagayan ng ating bansa. Hindi kami bayad, hindi kami bulag. Sa Bayang Pinas, ang boses ng mamamayan ang tunay na headline. Kaya kung sawang-sawa ka na sa mga baluktot na impormasyon at scripted na kwento, dito ka na. Dito sa Bayang Pinas, tayo ang bantay at boses ng bayan. Kung gusto mong manatiling mulat at informed, don't forget to like, share, and most importantly, subscribe dahil sa panahon ngayon, ang kaalaman ay kapangyarihan. Ito ang Bayang Pinas, balitang totoo, pusong makabayan para sa sambayanang Pilipino. Tara na't alamin ang tunay na balita. Hayop yan. Eto na, pakinggan nun nyo itong balitan to. Tawan-tawa ako eh. Isinumite na ng Independent Commission for Infrastructure o ICI sa Ombudsman ang ika-4 na listahan ng mga pinakakasuhan kaugnay ng flood control scandal. At kasama na naman dyan si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Nagbabalik si Gerard de la Peña. What the world needs now is love. Yun, Yan ang nakasulat sa inilabas na placard. Patay tayo dyan. Sabi nga, what the world needs now is love, not greed. Nako po, patay tayo dyan. Alam mo, ako, I believe love is really important. Okay? Ako naniniwala naman ako dyan. As a matter of fact, love is the language that we should speak every time, di ba? Kaya lang, sa mga panahong ito, mas importante yung justice. Sa tingin ko lang kung sino man itong taga-ICI na ito. What the people needs, people need, ewan ko, basta kung may S o wala, bahala na kayo. What the people needs, with S na nga lang, is justice, not love. Kailangan magkaroon ng katarungan. Without justice, there will be no love. Yan ang lagi ninyong pagkakatandaan. Pag walang hustisya tayong makikita, wala talagang pagmamahal na mangyayari. Halimbawa, paano mo masasabing dapat nating mahalin ang ating bayan kung hirap na hirap tayong makita na nagbabayad ng kanilang kasalanan, itong mga lumapastangan. Hindi ho natin basta pwedeng sabihin lang na what the world need now is love. Ito, pakinggan ninyo yung kanyang pangalawang sinabi. Independent Commission for Infrastructure Chairman Andres Reyes Jr. sa kanilang press conference. Panawagan niya ni Reyes sa publiko sa gitna ng investigasyon sa bilyong pisong anomalya sa flood control projects. Kailangan pag-ibig eh. Hindi yung swapan ka, ang pera tinatago mo, hindi mo sinashare. Yun, dapat i-share mo. Sorry medyo sablay talaga sir. Sablay yung inyong panawagan na dapat nagmamahalan, dapat i-share. Gusto niyo hubang ma-sharean kayo? Hindi, ako nagtatanong lang ako. Ito yung tanong lang sir. Ano yan? Ba't yung sinasabi yan? Gusto niyo ma-sharean kayo? Ma-Ed Sheeran kayo ha? Hindi ma-sharean, ma-Ed Sheeran. Makantahan baga? Kayo talaga. Mali yung ninyo, understanding ninyo eh. Hindi kasi alam mo, may nagnakaw. May naglapastangan ng pera natin. Tapos ang sagot mo, what the world needs is love. And we have to share. So i-share yung ninakaw? Medyo, sorry to say medyo sablay po yun. Naku po, patay tayo dyan. Medyo sablay yun, sir. Yun lang, we need love eh. Ang lumal sa atin kasi parang gusto natin maging swapang atin na lahat. Sometimes, you have to realize hindi naman tayo mayaman na country. So tama, i-share na lang ninyo para lahat tayo yumaman. Tama Tama ba? Gago! De, banat ba? Baka hindi naman yun yung context. Ikaw naman. Oo nga naman. Kaya nga tinatanong ko eh. Tinatanong ko, ano yung isi-share? Yung ninakaw? Kanino isi-share? Doon sa mga nag-iimbestiga o doon sa mga nagre-reklamo? Ako, nagtatanong lang ako, sir, ha? Oh.
Ngayong araw, nagsumite ng ika-4 na interim report ng ICI sa Office of the Ombudsman. Kaugnay naman ito sa 95 million peso flood control project sa Bukawi, Bulacan. Inirekomenda ng ICI na sampahan ng kasong administratibo si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan, pati na rin ang dating DPWH Undersecretaries na sina Roberto Bernardo at Maria Catalina Cabral at dating DPWH Engineer na si Henry Alcantara at iba pa dahil daw yan sa posibleng paglabag nila sa Code of Conduct at Ethical Standards for Public Officials and Employees. Inirekomenda rin na sampahan ng kasong administratibo at kriminal tulad ng graft at malversation of public funds sina Alcantara at iba pang dating DPWH engineers na sina Bryce Hernandez. Gayun din ang contractor na Top Notch. Biguraw ang mga opisyal na ito na siguruhing maayos na may patutupad. So yan ha. Pero ito, pakinggan natin itong part na ito na dito talaga na nabanggit na ni Tiangco na dapat tila managot din itong si Romualdez. Pakinggan ho natin ito. More on the multi-billion peso flood control corruption scandal. On Thursday, here in Dateline Philippines, the lawyer of resigned Congressman Zaldico challenged Navotas Representative Toby Tiangco to take his accusations against Ko to court. Tiangco had filed an ethics complaint against Ko when he was still a congressman for betrayal of public trust in connection with a flood control mess. Joining us now in the program, Congressman Toby Tiangco himself. Congressman, thanks for joining us today. Welcome to the program. Yes, Carmina. Yes, good noon. All right. So, Attorney Rondain said a lot of things here yesterday. One of the things that he said is that he can categorically state that his client is innocent. Your reaction to that first? That's not true. Definitely not true. But alam mo kung inosente yung kliyente niya bilang abogado, di ba, siya dapat ang unang-unang magsasabi sa kliyente niya na umuwi, di ba? Yung ginagamit niyang alibi na may security risk, nakita naman lahat natin, no? Noong una, ang ginamit na dahilan is medical reason. Pero hindi naman sila nagpakita ng kahit anong medical certificate, no? Magandang punto yun ha. Kasi di ba sinasabi natin ni Zaldico, medical. Siguro, dahil doon sa mga naglabasang flight manifesto na palipat-lipat siya ng bansa, nasuplak po yung dahilan niyang medical. So ngayon, may bago na silang dahilan. Para naman iba kwento. Diba? Ano yung dahilan na yon? Na ang dahilan na yon ay delikado ang kanyang buhay. Na maaari siyang, alam mo na, barilin daw. Yun ang bago nilang dahilan. Pangalawa, ngayon sinasabi nila security risk. We have to ask the government agencies. Tanungin natin yung PNP, yung NBI, yung NSA, kung talagang may security risk ba, no? But, Sandali. Paano kung ang gustong pumatay sa kanya, taga-gobyerno? Hindi kasi, dalawa lang naman yan eh. Ito dalawa lang yan eh. Kasi yung let's assume, okay? Let's assume that totoo yung sinasabi na may gustong pumatay sa kanya. Dalawa lang yan. Sino? Yung mga galit na galit sa korupsyon? Gusto siyang patayin? Pero sa tingin ko, since he is part of the government before, friendship niya pa si Speaker, close friendship niya, he can be protected. Tama, mali. Yeah? Or, ang gustong pumatay sa kanya ay yung mga nasa gobyerno. Di ba? Kasi sinasabi ni Tiangco dito, pwede ka naman proteksyonan ng gobyerno. Tama, dahil nasa gobyerno ka naman eh. Pero kung ang gustong pumatay sa'yo ay nasa gobyerno, bakit kanila gustong patayin? Yun ang tanong doon eh. Di ba? Bakit kanila gustong patayin? Dahil ba sa may nalalaman kang ayaw nilang malaman na ng iba? O baka naman natatakot sila na isumbong mo na talaga kung sino nag-utos sa'yo. Di ba? Gago! Na ipa-deliver dyan malapit sa Malacanang. Oh. Gago! So, alin doon? Alin doon? Tanong natin doon sa abogado, alin doon yung bakit at sino ang gusto magpapatay sa kanya? Kasi kung ako kung sinasabi mong gusto magpapatay sa'yo, taong bayan, halimbawa lang yung mga galit-galit, kayang-kaya mo yan, ilan na security mo eh. Di ba?
40 ba yun? Umabot 40 daw ang security mo. Wala ba, may isa, sarili ka ng batalyon, di ba? Pag sundo pa lang yan, di na makakalapit yung mga tao sa'yo. Yeah? So, I don't think that's, sabi nga, maaaring hindi yun ang talagang rason. O baka naman, ang talagang gusto magpapatay sa'yo, ang tunay na mastermind. Naku. Gago! Ang tanong, yung mastermind ba na yun ay Bonjing o Bangag? Gago! Sino kaya doon sa dalawa na yun? Hindi natin alam eh. Kaya nga tinatanong natin eh. Tingnan natin, siya abogado, di ba? Ano kayang legal basis nung sinasabi niya na pag may security risk, a-advisean niya yung kliyente niya na wag umuwi. Walang batas na nagsasabi na pag may security risk, pwede kang magtago sa ibang bansa at wag kang umuwi, no? Siya, tanungin natin, abogado siya eh. Bakit siya nagbibigay? Bakit security risk ang dinadahilan niya? Hindi naman siya security advisor ni Saldico, di ba? So, ibig sabihin niya na alibay lang, palusot lang yan, di ba? In fact, Alibay lang. Ay, naku po, patay tayo. Congressman Tiangco, in the course of that interview, when I asked him about, the willingness to come home, eventually he said that his client is guilty of fear to come home, and that's the only thing that's preventing him from coming home and facing the accusations against him, to which he eventually admitted that fear is subjective. So this sort of bolsters what you just said a while ago, na ano lang to, either he gets over that fear, and not make it as his alibi. Go ahead. Okay, sa korte ba po pwede yung takot yung kliyente ko kaya hindi pupunta dito, kaya nagtatago sa ibang bansa? Walang batas ang maisa-cite na pwede yun. So alibay lang yan. Diba? Palusot lang yan. Maliwanag na palusot na ayaw niya lang kumarap dito sa kahit anong akusasyon sa kanya. Speaking of that accusation, Congressman, yun ang sinasabi niya. Kasi nabanggit natin sa kanya na 2 tao ang naglalabas ng kanyang pangalan. It was you and the former Senate President Cheese Escudero during that Blue Ribbon Committee as well. Hindi lang kami lang, hindi lang. Pati si District Engineer Alcantara. Right. In the beginning. In the beginning. Ganun po yung nangyari. Ang sinasabi niya, bakit niya haharapin? Ano ba ang akusasyon? What kind of corruption did the former congressman allegedly commit? To which I asked him, and then he was saying, where's the evidence, in so many words? Would you agree that there is no evidence against Zaldico, that all of these are just accusations? Because the greatest proof... Di ba yan yung pinlay natin nung kahapon, nung sinasabi nung abogado, puro lang naman daw accusation, wala pa namang ano daw, o ano, sasagot mo, sige nga. Hindi, kasi importante ito si Tiangco ang unang nagbanggit kay Zaldico. As a matter of fact, siya yung may details, di ba? Yung mga insertion na ginawa di umano ni Zaldico, even not just doon sa kanyang party list, pero sa iba't ibang party list at sa iba't ibang distrito. Si Tiangco nag-details nun eh. Meron siyang PowerPoint dyan eh. Would be the minutes of the small committee that hasn't seen the light of day yet, Congressman Tiangco. Yes, di ba? Ibig sabihin, kung meron man lang kahit konting good faith, di ba? Ang tagal-tagal na, no? I think it was early August nung sinasabi ko nasan yung minutes ng small committee. Ano na tayo ngayon? November, August, September, October, November, 3 buwan. Di ba? Ayaw man niyang ipadala yung minutes ng small committee. Di ba? So, ibig sabihin, ayaw lang talaga nila sumagot sa kahit ano. Yun ang maliwanag dito. So, anong ebidensya? If I mean, the minutes of the small committee, would you agree that that's only one piece of evidence that's missing? Go ahead. Isa lang yon. Pangalawa, yung sinasabi na ni Engineer Alcantara na kapalit ng mga proyekto na ibinababa sa kanya, may 20 to 25% na kapalit yun, di ba? Di ba yun din yung sinasabi ko, di ba? Sabi ko, nakakapagtaka na mag-i-insert ka sa isang lugar na
hindi mo naman distrito. At yung mga congressman doon, di ba, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Abra, sinasabi na hindi nila hinihini yung mga projects na yan. At doon sa Oriental Mindoro, yung projects na doon ay insertion, may substandard, at Sunwest ang contractor, di ba? I mean, dapat pagdugtungin natin yung mga bagay na yan. No? Pero maniwanag, ayaw lang niyang umuwi, ayaw lang niyang sagutin yung akusasyon, no? That was also a greater part of our interview, the separation between the person and the corporation. Mukhang malakas ang loob ng kanyang abogado, Congressman Tiangco, that they stand on solid ground. It is very clear to him Panoorin niyo yan. Maganda yung sinabi ni ano dyan. Tingnan ninyo. that there is that separation between the person and the corporation. What do you think about that? Is that a convenient cover-up? Kami na hindi malakas ang loob ng abogado. Kung malakas ang loob ng abogado, pinauwi na niya yung kliyente niya. Again, Yon! Magandang punto yun. Kung malakas daw ang abogado, edi sana pinauwi niya na. So anong ibig mo sabihin? Ibig mo bang sabihin, hindi malakas yung kanyang abogado dahil mahina? Ewan ko sa'yo, pero... sinasabi ko, hindi naman siya security consultant ni Saldico. Siya ay abogado ni Saldico, di ba? Ang abogado, papaapirin mo sa kahit anong venue yung kliyente kung confident ka. So, ibig sabihin, takot sila. Sinasabi lang niya yun. Di ba? Kung confident sila, ihanap niya yung kliyente niya. There was also one point in the interview, Congressman Tiangco, that I asked him, when did Congressman Zaldico feel that the tide was turning against him? Ang sinabi po niya ni Attorney Rondain, it's when he started to feel that he was going to be blamed, as if he had nothing to do with everything that's happening. Your reaction to that? Hindi mapapwede insertions na nangyari, di ba? Kung hindi niya alam, okay, kung hindi niya alam, sino may alam? Siya lang may alam nun. Ang the box stops with him unless ituro niya kung sino yung nagluto sa kanya nun, di ba? Pero kung hindi niya may tuturo kung sino yung nagluto sa kanya nun, ibig sabihin siya ang gumawa nun. Sino pa magagawa nun? Wala nang gagawa nun. Siya ang head ng BICAM. Siya ang head ng house contingent doon sa BICAM. Congressman, ano ho sa dalawa ang nangyayari? Ayaw niyang umuwi? Or may pumipigil din sa kanyang... Yan. Ayaw niya umuwi o may pumipigil sa kanya? Naku po, patay tayo dyan. umuwi? Ayan ang hindi natin alam, no? Sabi ko nga, Ako alam ko. ayaw niyang umuwi o nag-usap siya, may pumipigil sa kanyang umuwi o nag-uusap sa may kausap siya na sinasabing mas mabuti na diyan ka dala, di ba? Tatlong bagay na yun. So hindi natin alam kung alin doon sa tatlong yun. Who stands to benefit if Congressman Yan. Saldico does not return home? Gusto ko yan follow-up mo, te. Gusto ko yan, ha? Sino makikinabang? Pag hindi siya umuwi. Ha? Hindi kasi ayaw pang tumbukin ito ni Tiangco eh. Okay. Siya ngayon, tignan natin yung sequence, di ba? Siya ang Committee on Appropriations. Sino ang directly na mas mataas sa kanya? Di ba? Ang directly na mas mataas sa kanya ay ang Speaker of the House, di ba? So, sabi nga ni Ombudsman Remulla na kahit inelect yan na in not so many words, no, hindi to verbatim, sinabi niya na kahit yan inelect sa House, Speaker's choice yan, di ba? Yo. So, yun lang ang pwede niyang ituro sa ngayon, di ba? But ang nakakapagtaka niyan, when Speaker Martin Romualdez was still the Speaker of the House, wala siyang effort na pauwiin si Saldico, di ba? Yun. Nagkaroon lang ng Magandang punto yon. That's a good point. Di ba? Una, sabi nga ni Remulla, di ba, meron yung may pananagutan dahil daw doon sa kanyang planong idemanda si Romualdez dahil doon sa siya ang speaker at that time. Oh. Kaya nga ang tanong dito bakit noong panahon ni Speaker
walang effort na pauwiin si Zaldico. Nagkaroon na lang ng effort, nagkaroon na ng clamor, kaya nga nag-resign si Romualdez at pinalitan ng isa, at yun na yung isang nagsabing pauwiin na, 'di ba? But before, nung Speaker of the House pa si Romualdez, bakit walang ka-effort na pauwiin yung Zaldico na yan? Bakit? Yung effort na pauwiin si Zaldico nung napalitan na ang speaker. Yeah. Yun, nakita natin agad na sinabi na pauwiin at tinat short yung travel clearance ni Congressman Zaldico. Correct. But noong si Speaker Martin Romualdez ang speaker, walang effort na ganyan. Walang attempt na pauwiin si Congressman Zaldico. So long story short, the former speaker, Martin Romualdez, stands to benefit if Zaldico does not return home. Is that Grabe naman yung pantumbok mo, ate. Tinumbok mo kagad eh. Huwag mo masyadong itinututok. Tinutok mo kagad. Baka maano ka nitiyang ko niyan. what you're saying, Congressman? It would seem to be that way, di ba? Kasi Yung kung pasabing, it seems to be that way. Wag, diretso mo na. Ang dami yung anas eh. hindi ganon, edi dapat pinilit na ni Speaker Martin Romualdez na pauwiin si Zaldico dahil pwede niya sabihin, "Oy Zaldi, ang laki-laki ng ginagawa mong problema dito. Bakit hindi ka umuwi?" Yan. Di ba? It's been how many, I think we're on our more or less 50th day since the ICI was created. Marami na pong nakikita in the past days, hindi ba? It seems as if the ICI is going full throttle when it comes to these cases, these referrals. But from your vantage point, how will you assess, knowing what you know and whom you think should be held accountable? How would you assess the performance of the ICI? Hindi, ang alam ko lang yung ICI is very deliberate, no? Maingat na maingat sila kasi Carmina, 2 beses ako napunta dyan. Sobrang ingat. Iniingatan nila si Romualdez. Ayop yan. Maingat na maingat sila kasi ingat. Carmina, 2 beses ako napunta dyan, di ba? Maingat na maingat sila, mabusisi sila sa mga tanong. Ang impression ko is mukhang gusto nila talaga kompleto yung ebidensya bago sila mag-file ng kaso. Yan ang impression po, no? Pero na-realize ko din na may mga kailangan silang additional powers, no? That's why I filed the bill strengthening the powers of the ICI, no? Number 1, binigyan natin sila ng contempt power, di ba? Kasi wala silang contempt power. So, binabaliwala lang. Katulad mo, si Zaldico 2 beses na inimbitahan, hindi man lang nagpunta, hindi nga naman sinagot yung sulat nila, no? So, yun, number 1, contempt powers. Number 2, binigyan natin sila ng power to file a whole departure order. Number 3, binigyan natin sila ng power to sequester and to file for sequestration and hold of assets, no? Para hindi nalalabas yung mga assets, pareho nung nangyari doon sa mga eroplano ng Misibis, no? Na alam naman natin yung Misibis kay Congressman Zaldico Oliver. So, nailabas yun. So, yun ang Hindi din. Didinay na naman ng abogado niya yun. Hindi. Nag-diverse na yan. Nag-diverse na. Kasi kahit yung aeroplanong nawala, di ba? Tsaka yung helicopter na nailipad na, dininay din ng abogado. Alam mo naman, kaya ka nga may abogado. yung papatunay, wala talaga siyang balak na bumalik dito, no? Of course, sinasabi na naman ni nung abogado niya na magkaiba yung Misibis doon sa kay Zaldico. Kung magkaiba yun, bakit nilabas yung mga properties na yun, no? Bakit dinala sa Malaysia? So, di ba? Yung Misibis, naalala nyo yung merong empleyadong in-interview ng Rappler. Di ba? Tapos andun si Zaldico, kung ano-ano yung sinasabi nung empleyado na yun. Tapos sasabihin nila ngayon, hindi ko nyo yun. makikita mo, tugma yung galaw ng mga korporasyon doon sa personalidad ni Zaldico nang ang isa lang ang pinapakita na wala siyang balak na bumalik dito. Sabi mo kanina that it's Wala very talaga. it's very easy to put the pieces of the puzzle together. Pero ganun ba talaga kadali?
Or what would be the evidence to prove that these are all connected? Ang sinasabi ko, Carmina, takot silang harapin. Yo! So kung takot silang harapin, yun ang nagpapatunay na malakas yung ebidensya. Otherwise, sino ba naman tao ang papayag na ikaw ang pag-iisipan, ikaw ang pagbibintangan nang hindi mo man lang ididepensa yung sarili mo? Di ba kung talagang inosente ka? Di ba? I mean, common sense. Sino man tao papayag nun? Inaakusahan ka, ayaw mo man lang depensahan yung sarili mo. At yung ginagawa mo, kabaligtaran. Hindi mo sinasabi kung nasaan ka. Yung assets ng supposedly, diniklaim na kumpanya na hindi na siya involved, lumabas ng bansa. Makikita mo, isa lang yung galaw. Tapos yung dalawang tao, yung si Paul, tsaka si, Mark. Mark, no? Hindi rin nagpapakita. At ang rumor, kasama niya. So ano ibig sabihin nun, di ba? Ibig sabihin, kitang-kita naman natin kung ano yung ginagawa niya. The lawyer also made a mention of, in so many words, trial by publicity, ilabas ang ebidensya, wag lang itong sabi-sabi. Kayo po, kung kayo tatanong ngayon, nakita na kita, nadi-distract ako nung hindi kita makita yan. Okay na. bakit? Ano nangyari? Ay, nako, nag-aanuhan pa sila dyan. Oy! Huwag na kayong mag-anuhan dyan. Right? Hindi daw, nadidistract daw siya nung hindi niya nakikita. Ay, ako naman nadidistract nung nakikita ka. Gulo-gulo niya. Yung Zoom po, hindi ko na Okay. press yung kita-kita tayo para nadidistract ako wala akong kausap. Ayan, kausap mo talaga ako. Ay, Okay, nako, so ayan yung sinasabi Labas na yung bote. Labas na. na wala tuloy ako. Yung sinasabi ni Na-distracted ni siya. Attorney Rondain, lahat ito, sabi-sabi lang, lahat ito, ilinalabas lang sa publiko. Trial by publicity, that's what he's saying. But if I were to ask you, what is that one piece of evidence that you have that will link Zaldico to everything that's happening? Hindi po yung sabi-sabi ha, pisikal, konkretong ebidensya laban kay Zaldico. Okay, number one, sinabi ko may insertion, di ba? At the beginning, hindi ko masabi sa inyo kung ano yung kapalit ng insertion. Okay. Ngayon, nung nag-testify si District Engineer Alcantara, sinabi niya na yung kapalit ng insertion ay 20% noong year 2020, nung unang taon, at nung sumunod na taon, naging 25%. No? Sinabi ni Engineer Alcantara na dinideliver niya yung pera doon sa kay Paul at kay Mark, either sa Valle Verde or doon sa Horizon Residences sa Shangri-La BGC, no? Yung direct testimony ni Engineer Alcantara. Sinabi ko rin sa isang interview na in the year 20